Lahat ng general dito sa PNP at saka sa AFP, identified ng mga lower rank sino yung nasusuhulan at tumanggap. O kundi lang yun. Realidad yan, alam yan. Okay. Ngayon, naghihintay lang sila ng galaw ng taong bayan kasi hindi sila pwedeng manguna. Marami silang kakaharapin ng problema. So ang katapat nito, taong bayan lang, sigurado, ako nagsasabi sa inyo, marami dyan lulutang para sumuporta sa taong bayan. Ayan mga kababayan, ay matindi po itong sinasabi dito ni Sir. Lahat po yan ay lulutang. Siya na pong nagsasabi, no, bilang dating militar, mga kababayan, ay nakahanda daw po talaga ang mga sinasabi militar na ipagtanggol ang taong bayan at lulutang po sila kung nakikita na po nila ang taong bayan na lalabas. Kaya mga kababayan, mayroon pong napipintong malaking people power or rally, no, na magaganap. Ha? Ngayon nga po mga kababayan ay pilit po nilang pinipigilan at pilit po nilang pinagtatakpan ito pong Blue Ribbon hearing na ginaganap ni Senator Marcoleta. Ito po mga kababayan ang sentro ng lahat ng usapin. Pagtakpan, gawin nilang lahat, no, para hindi po magtuloy-tuloy itong hearing. Ngunit mga kababayan, mayroon po akong nakita isang dating general, dating ring sundalo, nakamasid din po pala. Katunayan ito sa sinasabi ni Sir. Tingnan nyo po ito mga kababayan ng post, no? Ayan po, si Manny Buñaflor, salamat. Tingnan nga natin ang kanyang pangalan. Lieutenant General Emmanuel B. Salamat, AFP retired. Former Commander Northern Luzon Command and 30th Commandant of the Philippine Marine Corps. Grabe mga kababayan. Sa umpisa na kanya sinabi, no, as former member of Armed Forces of the Philippines with 38 years of service, I'm deeply concerned about the current situation in the Senate and the apparent disregard for the primacy of the Constitution. Ang hirap mga kababayan ng English, ano? So, mayroon naman po tayong ChatGPT dito. Mabilis lang po yan. Copy-paste lang agad. I-translate natin sa Tagalog para mas lalo nating maunawaan. Ito po yun. Bilang isang dating membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, na naglingkod sa loob ng 38 taon, lubos akong nababahala sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado at sa tila pagwawalang bahala sa kataas-taasang kapangyarihan ng konstitusyon. Tandaan ninyo mga kababayan ha, binanggit niya po rito ang Senado, nababahala na po ito po mga kababayan ay si retired General Salamat. O, tingnan natin ha, kahit sinilip ko po ito kasi nakita ko lang po itong post na ito sa iba pong nag-post. Ngayon pinuntahan ko po, ito pangalan niya oh. Ayan po, 1,900 followers. Siya po ito mga kababayan. Oh, ayan oh, post niya 14 hours ago. So siya naman itong mga nasa picture oh, ito oh. Yan mga kababayan. So nabanggit niya na ang kaguluhan or nangyayari diyan sa Senado. Mukhang tila baga kung pagpapatuloy natin mga kababayan, nababahala talaga sila na mukhang hindi na natin pinapakinggan or hindi na sa atin supremacy ang konstitusyon. Nako, ito na mga kababayan, ang ating aabangan, mukhang pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang magiging people power. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Comment nga kayo kung naniniwala kayo. Ito po, June 12, araw ng kalayaan, milyong people power protest. BBM resign. Sa tingin nyo, posible kaya ito mangyari mga kababayan? At ito pa ang matindi. Si Senator Alan Cayetano at si Senator Joel Villanueva, posible kayang bumigay at bumaliktad? Nako, mukhang marami na ang nalulungkot siguro. No? Pero wag po kayo malungkot mga kababayan. Wag po ninyong i-skip ang video ito kasi may mga mahalaga po tayong mapapansin po sa video ito. So yan po ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ako po ay nakikisuyo na paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin ang aking channel, no? Kung inyong mamarapatin. Libre po yan, wala pong bayad. Maraming salamat sa iyo kabayan. Tatanawin kong malaking utang na loob itong gagawin ninyo sa atin mga kabayan. Ito po, mayroon na po tayo rito mga nakita na mga bidyong ganito. Hindi ko alam kung sa tingin ninyo ay ano ang inyong pulso dito mga kababayan. Ito, pakita ko muna ito sa inyo ang video na ito. Ito, sandali ha. Ito mga kababayan.
Ito ay sa Senado, mga kababayan. Nilalakdown nila, mga kababayan. Ito yung sa Senado ngayon nagaganap. Naka-lockdown ngayon ang sa Senado, mga kababayan. So ngayon, bukod dyan sa naka-lockdown, pinapaalis din ang ating mga kababayan dyan. O, ito. Sir, anong problema, ma'am? Bakit Anong po? news kayo? Sa Abante po kami. Huwag kayong masyadong ano dito, ma'am. Kami na lang ang ano dito. Ano po? Pinapa... Maraming mainstream media, ma'am, na ang ini-edit at mali-mali ang mga ginagawa. Anong ano kayo? News? Abante po. Po? Abante po. Abante. Pasensya na kayo, ma'am, kasi sa ginagawa sa amin, sa bawat karapatan, hindi nilalabas ang tunay na nangyari dito. Babaguhin naman. Ma'am, sabi po kasi nakaka-istorbo daw kayo dito. Ano Saka- nakakadistorbo? Ang lumalaban ba sa iyong lahi nakakadistorbo? Ang magpapahayag sa karapatan ng bansa na to nakakadistorbo? Naiintindihan Sino ko. ang nakakadistorbo? Yung mga magnanakaw na hanggang ngayon hindi pinapakulong. Yung nakakadistorbo, ikaw media ka. Maglabas ka ng tunay na nangyari sa bansa. Ha? Huwag ka magsalita na nakakadistorbo. Ang nakakadistorbo, may mainstream media pero hindi nilalabas ang Naiintindihan tunay ko. na nangyayari sa bansa. Yan ang nakakadistorbo. Lahat po kino-cover natin. Pero ano po, bakit po ayaw niyo pa rin siyang Bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Kaliwat kanan ang nakawan ng kaban ng bayan. Di ba alam yan? Naiintindihan ko. Nakakadistorbo ba ang nagsasalita ng malayang pamamahayag? Nakakadistorbo ba? Pero hindi po kayo aalis dito. Hindi po kayo aalis dito. Hindi kayo aalis dito. Huwag mo na kami tanongin. Tanongin mo sarili mo. Pero hindi po Paano kayo aalis pinaglalaban dito. ng bansa natin? Paano po yun, no? Inaano na yan ngayon? Hindi, wala akong pakialam. Ang tanong ko, paano pinaglalaban ng bansa natin? Pero hindi po kayo aalis dito. Nakakadistorbo? Mali na yung tanong mo. Distorbo, Pilipino ka? Ganun tanong mo? Naiintindihan ko po kayo, pero yun nga po, Tingnan nyo, mga kababayan, itong reporter ano, na nagtatanong. Nakakaano kasi, yung kanyang leading ng pagtatanong, nakakadisturbo. Masakit talaga yun, mga kababayan, kasi alam naman po natin na itong mga ito, no, ginagawa lang naman po natin ang ating ano, yung tawag na to, yung mapayapang pagpuprotesta. Tapos masasabihan kang pag nakakadisturbo. Alam mo, kitang-kita naman, mga kababayan. Samantalang itong mga ibang ralista, lalo na itong mga makabayan black, mga impiing terorista, pag sila po yung nagrarally, kahit mambugbog sila ng mga pulis, hindi ganyan kung makapag-emphasize ang mga reporter. Sorry ha, yun po yung nagiging ano dito, nagiging pangit sa ating mga mainstream media. Kaya mabuti na nga lang, isinilang po ang mga katulad natin na mga vloggers, no? Kasi kahit papaano, mayroon po tayong panabla, mga kababayan. Mayroon po tayong makukuhang panabla, no? So ito mga kababayan, punta na tayo sa ating pag-uusapan. Naniniwala ba kayo na mayroon mayroon nang bumaliktad? Pero ito muna, no, mga kababayan, mayroon na pong mayroon pong naka-schedule na hearing bukas, no, sa Blue Ribbon. Ito nga kay Senator Marcolita. Ang tanong, mga kababayan, makakapasok kaya? Tingnan nyo nga, mga supporters dyan, ng mga Duterte supporters, ay pinapaalis na po, no? Pagkatapos, pinapaalis na sa Senate, tapos pinapadlock ang Senado. Oh. Mayroon tayo rito, mga kababayan, nakita na itong video. Ano kaya? Bumigay na kaya si Senator Alan at itong si Villanueva? Sino kaya sa kanila, mga kababayan, ang bibigay? Panoorin nyo po itong video na ito. Kayo na po ang humusga kung ano pa ang inyong masasabi. Ito muna, mga kababayan. Is the flood control scam. The biggest corruption scandal in the Philippines ever. If we handle it correctly, we can eliminate corruption in the country. If we don't handle it properly, we will have the biggest cover-up in our history. Fourth is the flood control scam. The biggest. Yan po, mga kababayan, ang pinaka-biggest corruption sa ating history ay ang flood control scam. Pero tingnan nito, mga kababayan, ha. Diyan din sa ano na yan, magkasama sila. 有机的共建对其有的心切 and tonight reminds us that friendship grows stronger when we celebrate, learn, and move forward together.
再次让我们再次以最热烈的掌声感谢所有演出团体、表演嘉宾、台前幕后工作人员以及辉华。 Sa tingin nyo kabayan, magkasama po sila sa isang event at mayroon pa nga, hindi ko alam kung nandito yung picture na, ayan, ito pala, ito, ayan o. 学舞蹈组带来的东北样歌舞，舞扇、孙指导老师邓美如。 Ladies and gentlemen, 学舞蹈组带来的东北样歌舞。 Ito po mga kababayan, ito'y nasa gitna, itong bumubulong kay First Lady, ito po si, ambassador ng China dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko pangalan, sorry. Na-meet ko na ito dito sa Manila Hotel eh. Oo. Basta ito yung ambassador ng China, no? At kasama nga nandito rin si Senator Cayetano, mga kababayan. No, anong basa ninyo rito? Anong basa ninyo rito? Tapos, ito naman din, basahin ninyo mga kababayan kung ano naman ang basa din ninyo nito. Ito. While there is no confirmation yet, Senator Joel Villanueva is believed to be among the senators eyeing to join the new majority. 13th Senator jumping to Gatchalian Black? Question mark. Sabi nga rito nang nag-post, Senator Joel Villanueva, totoo po ba na ikaw ang kukumplito ng pagtakip sa malawakang nakawan sa Pilipinas? Totoo po ba na susukuan na ninyo kami para sa sariling kaginhawaan kagaya ng ginawa ni Chis Escudero? Sana maisip ninyo na mas nagsakripisyo kaming mahihirap na taxpayer na direktang apektado sa pagnanakaw, at sana maisip ninyo na oras na mapuno ang taong bayan at magkaisa na bawiin ang kapangyarihang pinahiram namin kay Marcos Jr., damay kayo sa sisingilin. Ayan mga kababayan. Sa tingin ninyo mga kababayan, ito pa. Nasa majority ako, and in the past I have been mentioning I will always give my vote for the best of the institution. And that's what I did last week. Nasa majority ako, and Ito mga kababayan meron akong ikikwento sa inyo bago ko ito papanood sa inyo. No? Alam niyo po ba, meron tayong narinig na kwento na mayroon daw mag-ama mga kababayan na naglupasay sa isang bahay, malaking bahay, mga kababayan, para lang mga kababayan maligtas. Mayroon pong naglupasay na mag-ama, mga kababayan. At ako bilang isang Kristiyano, hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Dahil may paniniwala po ako na pag Kristiyano ka, mayroon kang standard na sinusunod. Saan? Sa Biblia. Pero itong mag-amang ito, mga kababayan, ayon dun sa ating natanggap na kwento. Kwento lang naman ito, mga kababayan. Diyan daw sa malaking bahay ay pumunta itong mag-ama at nag-nguy-nguy ng iyak. Ang tanong, mga kababayan, sino kaya itong mag-ama na nag-nguy-nguy na mag-umiyak? Parang ang hirap hulaan, ano? Pero ganito na lang. Makikita ninyo sila pagka dumating ang araw na kumpleto na yung kampo ni Los-Los. Hay nako, nang marinig ko itong mga kaubayan na kwento na ito, hindi ako halos makapaniwala. Hindi ako halos makapaniwala. Sabi ko kasi, sablay ito pagdating sa lohika sa Biblia. Pero wala eh. Ganun talaga ang buhay, mga kaubayan? Ganun talaga. Hindi mo talaga kaya ang puwersa
ng kasamaan kung hindi matibay ang kapit mo sa kabutihan. Kayo na. Kayo na muna mag-analyze mga kababayan. Ayoko muna kasing pangalanan. Ayoko munang sabihin sa inyo. Pero, tandaan ninyo ito. Pag nangyari po itong aking sinasabi sa inyo, pag mangyari po ito, siya na po yun. Mag-ama, naglulupasay dyan sa malaking bahay para pakiusapan na wag kasuhan. At ang kapalit, panoorin natin ito mga kababayan, kung bakit itong si Lacson, ganun na lamang po kay iwas po dito sa pag-imbestiga sa Blue Ribbon. Pakinggan natin si Congressman Erese. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na si Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya, kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Sabi ni Kung Erese, ang balita daw niya, itong si Lacson may nakipag-deal na. Tanong, kanino siya nakipag-deal? Kausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi niya, at sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra doon sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi ipatawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Ayan, Senator Lacson, tinatanong ka dito ni Congressman Erese, parte ka na ba ng cover-up? At nakipag-deal ka na daw po ba? Bakit hindi mo pinatawag itong mga pangalang sila Bersamin na mayroon pang 1.2 billion? Si Lucas Bersamin, wala na sila ngayon, di ba, sa posisyon? Bakit hindi ito pinatawag ni Lacson? Ang tanong natin mga kababayan, nangyari ba lahat itong mga sinasabi ni pangalan nito ni Congressman Erese? Nangyari, di ba? So kung nangyari, anong bang nangyari? O di ba, si Lacson dati bago nakuha ni Marcolita, siya yung Blue Ribbon Chairman. Di ba? Anong nangyari? Pinatawag ba si Bersamin? Pinatawag ba si Lucas Bersamin? Pinatawag ba yung mayor ng dating mayor ng Taal, Batangas? At ang lahat, pati yung mga Marines, mga sundalo. Di ba hindi? Tama hindi? So nangyari mga kababayan. At ang matindi dito, ang sinasabi, involved mismo si Marcos Jr. Kitang-kita na lahat mga kababayan eh. Eh anong nangyayari ngayon sa Senado? Ang Senado ngayon, dahil nga ang mag-iimbestiga ay babalik na muli kay Senator Marcolita, lahat ay ginagawa na po nila. Lahat ay gusto nilang pabaliktarin. Discredit dito, discredit doon, di ba? Itong magkapatid na tulpo, puro panidiscredit ang ginagawa. Pero tingnan nyo mga kababayan, mayroon pa tayong isang nakita dito na hindi niya pwedeng basta i-discredit. Ito, di ba si Tulpo, dinidiscredit ang mga dating Marines at mga sundalo, tinawag niyang kargador lang. Sa Malacanang ang tawag, basurero. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po ito. Anong masasabi mo rito, Tulpo? Sabi ni Atty. Libito Baligon.
Republic of the Philippines, Senate, Pasay City, Aquilino Q. Pimentel Jr., Senator, PDP Laban. May 31, 2000. Corporal Walter Manalansan, Philippine Marines, FRCB, Fort Bonifacio, Makati. Dear Corporal Manalansan, please accept my sincerest appreciation and utmost admiration to you for the bravery you have shown in battle in Mindanao. The wounds inflicted on you by those who sow fear and hatred in the South will serve as mementos of pride and courage. They are badges, ano? Hindi ko lang ma-pronounce, sorry ha. Badge of your unselfish dedication and loyalty to your country. The gallantry you have shown shall not be forgotten. Our countrymen are thankful to you for risking your life for this noble cause. Thank you and God bless. Sincerely, Aquilino Q. Pimentel Jr. Ayan po ang mga Marines na tinawag lang ni Tulfo na kargador. Hinamak lang ni Tulfo, mga kababayan. Pero bayani po talaga. Di ba? Yan po ang yan po ang matindi dito sa itong administrasyon na to. Sama-sama po sila, mga kababayan, para i-discredit po ang mga taong ito na mga honorable talaga, totoong nakipaglaban. Kayo nang humusga dito, mga kababayan, ha? Ito bang si Senator Joel Villanueva, kukumplito ba siya doon sa 13? Parang pagtakpan na po at muli na namang isarado ang Blue Ribbon. Papayag ba kayo, mga kababayan, na ang lahat ng 18 na dating mga sundalo, huwag na natin tawagin Marines o kung ano pang dating mga sundalo, dati naman talaga silang sundalo, mapamarines man yun, sundalo man yan, sundalo yan. Di ba? Dating sundalo, dating kawal ng ating pamahalaan. Na ito nga, mayroon pang mga appreciation, di ba? Mga award. Kasi tawagin lang ni Tulfo na ano yung tawag nun? Basurero or kargador. Sa kabilang banda naman, mga kababayan, itong inyo ngayon, itong kanilang dinadakila ngayon na si Win, si Win, dali mga kababayan, si Win, breaking news, Gatchalian tinabla at dinidman ng kapwa Chinoy. Senator Alan Cayetano kinilala bilang Senate President sa isang event. Kita mo? Si Alan Cayetano po ang kinikilalang Senate President. Ito yung kanina yung pinanood yung video, nakasama si Lisa. Samantalang ito pala, mga kababayan, natuklasan natin, may lahi palang Pinoy, ay Chinoy. Chinese pala ito, mga kababayan. Gusto nyo bang maano? Nag-search ako nito. Para naman maanohan ninyo, di ba? Galit na galit kayo sa mga Chinese. Samantalang ito, Chinese din ang lahi. Galit na galit kayo sa mga Chinese, mga kababayan, pero siya, lahing Chinese po ito. Nasaan na yun? Sinerch ko ito, mga kababayan, ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga magulang, talagang Chinese, no? Talagang Chinese, mga kababayan, ang kanyang mga magulang. Hindi kamukha nung yung sinibak doon sa yung congressman, yung panalo na, pero tinalo sa Comelec. Di ba? Nasaan na ba yung search ko? Basta yung magulang nito, tatay tsaka nanay nito, Chinese, mga kababayan. Ang sinasabi dito na ito pinanganak. William Gatchalian yung tatay nito. Pero ang pangalan talaga nila, may pangalan itong Chinese. No? Yan, mga kababayan. So, ito talaga, may lahi talagang Chinese. Mayroon ba ditong nakapost? Hindi ko na kung nakalimutan kong isama pala dito, no? Ito. Ayan, no? Win is Chinese. What exactly was the clue? Ayan, no, mga kababayan. Win size. Risa, my name is Win Gatchalian. I know, my mother is Di Huating. Ayan po ang pangalan ng kanyang mother. Di Huating.
Ang pangalan po niya, my name is Win Gatchalian. No? William Gatchalian ang tatay nito. Ang kanyang nanay ay Di Huating. Pati yung kanyang tatay, Chinese din. Win is a Chinese. So Chinese po talaga ito, mga kababayan. Ano ho? Chinese po sila talaga. Pero tingnan nyo ha, Chinese siya, tinabla siya ng kapwa niya Chinese. Oh, hindi siya kinilalang Senate President, mga kababayan. Kasi alam din ng Chinese, alam ng China kung sino talaga ang legit na tawag ito, yung Senate President, di ba? At siya, hindi. Kasi ano lang siya, acting lang, umaakto lang. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo kaya? Sa tingin nyo kaya? Balik na tayo dito sa puntong ito. Sa tingin nyo kaya? Siya na kaya ang kukumplito? At kayo ba mga kababayan? Alam naman po natin, ito pong si Gatchalian, itong si Villanueva, ay isa po itong member, or anak po ito ng founder ng GIL. Isang malaking samahan ng Kristiyano o pananampalataya sa ating bansa. Katulad ng Iglesia ni Cristo, alam natin mga kababayan na once talagang sinubukan nila, ito ano lang naman natin, luhi ka lang natin gagamitin. Si Marcolita bilang isang member ng INC ay malamang sa malamang pag nakita po ng members ng mga INC na pinopolitika lang, tatanggalin, kakasuhan dahil sa politika, sa tingin nyo, hindi ba magre-react ang INC? Of course, magre-react sila dahil alam nila, yung kanilang kapatid, walang kasalanan. Pinopolitika lang, kaya lang kinasuhan para matanggal lang. Para lang mapakulong. Diba? So, gagalaw siyempre, diba? Bakit natin nasasabing gagalaw? Si BP Sara nga Di ba nag-conduct sila ng rally ilang beses? 2 or 3 times. Yung nauna, plus itong huli na naglabas na nga sila ng yung si Senator Aimee, di ba? Na naglabas si Senator Aimee na itong kanyang kapatid ay adik, bata pa man. Di ba? Si Marcos Jr. Ngayon, yung mga yun, yung hindi yata yung sa impeachment, tama ba? Basta, yung una, tungkol sa impeachment, ibig sabihin, itong INC, pag mayroon silang prinsipyo na pinaniniwalaan na tama, talagang lalabas silang lahat. Titindig sila. Magkakaisa sila. Now, sa tingin nyo kaya, pag nakita ninyo si Senator Marcolita na pinipilit nilang kasuhan na samantalang napaka-baseless naman, wala namang mga basihan ang ginagawang kaso sa kanya. Tandaan ninyo ha, si Senator Marcolita ay na-clear na siya ng kumilik. Pero bakit mayroon pa ring ugong-ugong nasasampahan siya ng plunder? Yung pa rin. Yung na-clear siya sa kumilik, pero pinapaugong pa rin nila. So anong ibig sabihin nito mga kababayan? Hindi na po ito it's a matter of katotohanan or legality. This is matter of political po. Katulad kay Jinggoy. Si Jinggoy hindi na pangalanan. Di ba? Pero anong nangyari kay Jinggoy? Kulong. Bakit? Kasi inalok si Jinggoy. Inalok si Jinggoy Estrada na bumaliktad ka na dyan. Bumalik ka na dito sa majority dati. Nasaan? Na sino itong majority? Kaya grupo nila Lacson na nagtatakip sa Blue Ribbon na ayaw magpaimbestiga sa Blue Ribbon. Kasi, pag hindi ka umalis dyan, kakasuhan ka, tatambakan ka ng kaso at makukulong ka. Facts, hindi. Facts. Nangyari. Nakulong si Jinggoy. Diba? Nangyari din ba ang sinabi ni Jinggoy na araw-araw, halos araw-araw, ilang beses ang tawagan, oras-oras siyang tinatawagan para lang bumaliktad. Kasi pag hindi siya bumaliktad, sigurado makukulong siya. Tama hindi? Now, ang mga babaliktad pa ngayon, sa tingin nyo kaya mga kababayan, hindi rin kaya katulad ni Jinggoy na inoferan
Bumaliktad ka lang, wala ka ng kaso. Pagka hindi ka bumaliktad, makukulong ka. Kaya mga kababayan, logic lang ito. Lahat ng babaliktad ngayon, nadala sa offer. Ayon doon sa isiniwalat ni Senator Jinggoy. Kayo na ang bahala kung tama ba yan na ating pagluluhika. Kung naintindihan nyo ba, mga kababayan. Oh. Tingnan nyo to ha, itong balita na to. Nabalitaan nyo ba na posible daw pong isailalim sa lockdown ang buong Senado? Dahil sa lindol. Hindi. Saan? Ila-lockdown daw po ang Senado kung mapapatunayang totoo ang isang banta tungkol po sa Hantavirus. Hanta. hantavirus. Dahil sa hantavirus yan, ano? Oo, kailangan mag-lockdown pag kami magpe-face mask pa. Oo. Di ba yun ang ano ba yan? COVID. COVID yan. May natuklasan may COVID yan siguro. Lockdown nga, no? Oo. Hindi po. Anong dahilan? Ito daw po ay dahil sa banta sa seguridad sa Senado. Bakit? Sino nagbabanta? Meron daw isang, ayon kay Senador Tito Soto, matapos niyang manood ng pelikula, mayroon daw clear and present danger Sa pelikula? Clear and present danger. sa, Pelikula yan. sa Senado. Oo. Very serious according to the intel. Soto told reporters. Wow. Alam mo ba kung saan? A1 information, ha? Oh. Hindi A1, Jen. Oh. NBI information. A1 nga yan. Oo, kasi alam mo, magagaling ang mga tao natin ng NBI, ha? Ang sabi dito ay as per information, though still sketchy and raw. Ano ba sketchy and raw? Medyo kulang-kulang pa ng detalye. Oo. At hilaw pa. Tinagalog talagang literal. Hilaw raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. They are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level brought about by numerous factors, both internal and external. Ang sabi naman ni Senador Panfilo Lacson. So, hindi lang sa Senado yan kung ganyan ang sinasabi nila. Mukhang doon nakatuon dyan At dahil dyan ay ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian Gatchalian faction o yung group. Magkaroon ng calibration sa security protocol ng Senado. Nako. Sabi naman ni... Ang problema natin ngayon sa Senado, dalawa ang leadership. Ito nga, ito. Yun, ano sabi? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan, ano sabi niya? wait a minute. Ba? Kaping mainit. Kaping mainit. May matindi, ano? Magkape muna tayo. Bakit ganon? Bakit ang impormasyong ito ay ipinaalam sa ilang senador pero hindi ipinaalam sa iba pang mga senador? Kung ito ay talagang delikado at Oo nga, kung may talaga may clear and present danger. Ayun. Dapat alam ng lahat. Ayun. Pati empleyado, pati utility siguro, alam dapat yan. Yun ang kanyang punto. Ito pa ang kanyang punto, Jen. Ano to? Cayetano to, ha? Cayetano, ang sabi niya, kanino ba galing ang impormasyong yan? Galing sa NBI? Nako. Ang NBI na noong nakaraang linggo lamang ay nandito at pinapapaligiran ng Senado at may mga armado. Yun na nga. Diyan ba tayo maniniwala sa partisan NBI na yan? Na ang sinasabi na ang totoong liderato na ngayon ng Senado ay nandun nga sa partido ni Gatchalian. daw. Yun ang kanilang kiniklaim. Ayun nga. Gatchalian Black. Ang sabi niya dito, mukhang mali po yan ata. Mukhang hindi naman, kailan pa naging lead agency ang NBI on matters of national intelligence and security? Oo nga naman. Ayun. At ba't tahimik dito ng AFP at ang PNP? Pati yung NICA. Yung NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Yan. Or by anyone in the professional intelligence community, wala namang binabanggit na ganito.
Di ba sino bang head ng ano, intelligence? Si, hindi, iba pala, si General De Leon. De Leon na ba yun? Yes, Oh, De yun, Leon. Oh. Tapos ano pa sabi? Kaya ang sabi niya, Oh. ang kanyang hinala dito, ha? Nito, Alan Group to. Si Alan Oo. ni Cayetano, ang kanyang hinala ay para lang hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na investigasyon sa flood control. Nako. Kasi nga naman, di ba, kung ila-lockdown mo yan, walang pwede pumasok. Ay, siyempre. Walang pwede, ibig sabihin, sarado. Eh, kasi ang plano yata this week, gaya ng sinabi ni Senador Marcoleta, ay magkakaroon yata ulit ng pagdinig ang Blue Ribbon dun sa Cayetano Group. Ayun. Oh. Kaya ang sabi niya dito, teka muna, the Filipino people are asking a sharper question Oo nga. at a time when billions in flood control funds remain under scrutiny. Naku. Why does the national conversation keep shifting away from accountability? Pilit daw talaga inilalayo, no? Nilalayo. Magiging issue nga naman, ano, pagka ila-lockdown mo ang Senado, Oo. dahil sinabi ng NBI, wala nga namang hearing. Eh, baka kasi may mga crack dahil sa nangyaring lindol sa Sarangani, hindi kaya? Hindi yun eh. Iba yung sinasabing... Ganon? At saka hindi NBI yung magsasabi nun. P-Box, di ba? Oo nga, Si kaya- Director Bacolcol. Simpleng-simple mga kababayan ang sinasabi dito ng report na di umano ay magla-lockdown daw ang Senado at nag-react nga dito si Senator Alan. Bakit kung mayroon palang ganito, no, na napakadelikadong sitwasyon ng kakaharapin ng Senado, mukhang hindi alam ng lahat. Tama ka, Senator Alan, hindi nyo alam kasi nga po wala po kayong alam sa nangyaring nakawan, no? Ito kasing mga ito, may alam po ito, kaya po takot na takot, mapanganib po para sa kanila itong mangyayaring investigasyon dahil lahat po sila kalos dyan. Yun po yun. Di ba? Lahat sila eh. Sinabi na mismo ni Congressman Erese. Involved. Sinabi na ng mga ex-Marines eh. Marcos, wala na eh. Kumbaga na ano na lahat, na ultimate na mga kababayan eh. Di ba na ultimate na? Na ultimate na, wala na tayong ano dito. So ibig lang sabihin talaga, ito lahat ng umpisa pa lang. Yung impeachment na ito na lagi nilang pinapatunog na ito daw yung dahilan kung bakit pilit na kinuha yung liderato nitong grupo ni Senator Alan at ni Senator Bato, hindi po yan. Kundi ito po talagang blue ribbon ni Senator Marcoleta. Bakit? Kasi ito pong blue ribbon na ito po yung totoong nag-iimbestiga sa mga flood control. Na ito ay pilit pong pinagtakpan ng ICI, gumastos lang tayo doon, pero anong nangyari? Walang silbi. Katakataka mga kababayan, kapansin-pansin, na itong si Martin Romualdez ay hindi po nasasama doon. At isa pa sa pinagtatakahan ninyo, marami sa atin sasabi, bakit yung military hindi kumikilos, no? Bakit hindi kumikilos? Ito, may video tayo mga kababayan dyan. Bakit hindi sila kumikilos? Anong pakinggan natin? Ito mismong mga kababayan, si Browner. Browner, bakit parang hindi nga kayo kumikilos? What is the flood chief? Sandali, ito mga kababayan, ito muna. Browner, Hindi naman po kami bulag o hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao, yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato. No? Nanonood rin lang kami, but then somebody said that is democracy working for us. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies. Ayan mga kababayan, ayan. Nalulungkot daw siya dahil mayroon daw mga Pilipino na ginamit ang kanyang picture para sumama daw sa mga rally. Sige nga mga kababayan. At ngayon, pinapatunog pa niya na demokrasi, tama daw yung nangyayari dyan sa Senado, okay daw, dahil nga sa
part of democracy. Mayroon pa nga, yon. Ang huli niyang sinabi, palitan ng liderato. Alam mo naman, illegal yan. Alam mo naman, hindi naman tama yan. Ito na nga Hindi rin sinabi. kami bingi. We know what is happening. Hindi kayo bingi, kaso nga lang, ayaw niyong pakinggan. Ito mismo kasama niyo rin po, dati ay ano, asa na yan? Ayun, wala na tuloy mga kababayan. Pero, yun kanina, ito yung sinabi niya, di ba? Bilang isang dating membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ayan mo, no? Sabi niya rito, nababahala sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado at tila pagwawalang bahala sa kataas-taasang kapangyarihan ng konstitusyon. Hindi na natin pabasahin ang buo mga kababayan, pero alam niyo naman po natin na ang konstitusyon may nakasulat dyan sa Senado na 13 ang dapat po pwedeng magquorum. Pero bakit mga kababayan, nagquorum po sila kahit 12 lang? Bago natin ituloy kinabit ko lang yan dito muna kay Browner kasi ito dati rin tong general yan, no? Si Salamat yan mga kababayan to. Lieutenant General Emmanuel B. Salamat, AFP retired, dating commander. Philippine Marine din siya, di ba? Pinatranslate lang po natin sa Tagalog ito. So ibig sabihin mga kababayan, itong pangyayari na ito, itong pangyayari na ito ay nagtataka ang taong bayan. Bakit hindi siya nagsasalita itong si Browner? Parang yun naman pala ang sagot niya kasi nga sinasabi niya neutral siya, hindi siya pwedeng makialam. Pero itong video na ito, kayo na humusga mga kababayan. Hindi ko pa sinasabi sa inyo. Chief, as we committed, I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to... Sino daw yun mga kababayan? Napakinggan nyo ba sinabi nitong si Dalipe? Ano sabi niya? Pakinggan natin uli para mas maganda. Chief, as we committed, I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please. Ano binanggit na pangalan? Romeo, mga kababayan, di ba? Hi, Chief Romeo. Kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and keep your morale high and always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. So the design here in the BICAM is to be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some ballots to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Ayun, no, mga kababayan, no, Browner Paliwanag mo rin, Browner, kung ano ba ang kwento mo dito, di ba? Kaya ka ba hindi nakikialam? Kaya ka ba tahimik lang? Dahil anytime, dahil itong si Saldico, nakaharap mo mismo, yan, no, thank you ka, kanina ka pa nga, thank you. Ito ngayon yung nagsisiwalat tungkol sa mga mali-malitang pera.
kinukumpirma ang sinabi ni Gutesa, Sergeant Gutesa nung una, at itong mga naglulutangang mga dating kanyang tauhan. Mga kababayan, kayo nang humusga dyan, no? Hindi na po natin ano yan. Wala na po tayong masabi dyan. Alam na siguro ng taong bayan yan kung bakit itong si Browner hindi kumikibo, no? Alam na siguro ng taong bayan yan. Bueno, mga kababayan, ito pa. Puntahan natin itong sinasabi ni Senator Marcolita na itong IBP, sabi rito, no, IBP nilabag ang sariling batas, official statement, pinagdududahan. Meron din ako nakitang mga grupo at saka mga abogado na ngayon ay dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa, pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tananong ng IBP na o kaya ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Ito stand natin. Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no. Siguro, baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Pero pinalalabas nila IBP official statement. Ngayon, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, nakasalig dun sa Rule 139-A. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang, yung bylaws ng IBP na may petsang 1974. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP. Sa pamunuan ng IBP. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. At kung paano yung eligibility nila for election. Yun lang ang proposed amendments. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. So, meron lamang proposed revision doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kumo hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement Alam mo kung bakit? Yung Section 13 mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Yun mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Okay, ngayon, maski sa IBP bylaws,
na may petsang 1974, Section 66 Jen, ano? Opo. Oh. Ang sabi rito, public statements, no committee or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Executive Committee. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee ng IBP. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee or for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Kaso wala pala yun. Walang committee ang ganun sa ilalim ng IBP. Walang committee ganun. At kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A ng IBP, Rules of Court. Rules of Court. Rules of Court. Parang kung tawagin namin ito, Rules of Procedure. Ang mga abogado parang Biblia nila ito. Ito yung pinagmumula ng tinatawag na remedial law. Karaniwan ay kinakabisa yun, lalo na yung mga practicing lawyers. Kailangan kabisahin mo yun para pagharap mo sa korte, hindi ka naman masyadong napag-iwanan. Kasi yun na pala ang Rules of Court. Ngayon, kung ito ay alam nila, hindi dapat sila gumawa ng IBP official statement. At kung ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Executive Committee, makakalabag sila rito. Kung hindi naman pinayagan, bakit lumitaw yung IBP official statement? Sino ang promotor dito? Kaya maliwanag, tingnan mo dapat sana yung IBP, nung makita nila ito, teka muna, saan nanggaling yun? Pinayagan ba natin yun? Kung pinayagan, nagkamali po kayo, baka magkaroon po kayo ng problema dahil ang sinasabi rito is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. Ibig sabihin, may kaparusahan po ito. Kung hindi naman ho nila pinayagan, ano hong gagawin nila? Ganun nga. Dapat tiningnan nila sino yung gumawa nito sapagkat ito ay inakala o ipinalitaw nila, ipinakita nila na nanggaling sa IBP. Dapat i-disown nila ito. June 4 pa ito Ngayon, lumabas itong binabanggit ko kanina sa'yo na nasa page 2 ng isang malapad na dyaryo, great legal minds, sabi niyan ganun. Agree. At malamang may nagbayad pa niyan kasi kung IBP na naman ang nakalagay ron. Hindi, advertorial Natural, may bayad yan. Talaga po yun. Sapagkat, one page yun full page Ngayon, ito kaya ay papayagan ng karaniwan katulad kong miyembro ng IBP na alam ko naman na hindi sila pwedeng gumawa ng political statement pagkatapos ginastos pa yung pera ng IBP para sa ganoon ay isang pahinang ng dyaryo babayaran. Kung di ako nagkakamali, hindi bababa sa 150,000 ng isang... Tama po. Mahal yan. Baka mura pa yun. Broadsheet ito Ganun pala. Isang buong pahina ginamit nila at pati ang IBP, yung emblem na nga, yung logo ng IBP nandoon. Ibig sabihin, meron silang pagsang-ayon dito sa ginawa nilang advertisement na ito. Ngayon, anong masasabi nila kaya nito? Ayan, great legal minds agree. Na yung ginawa daw nung June 3 is valid and binding. Kung di ako Grabe mga kababayan. Alam nyo, pa-shortcutin na lang natin Isa lang po ang punto nito. Lahat po ng ahensya ng gobyerno, private, public, kahit sino, pati itong mga media, lahat po sila mga kababayan, kung titingnan ninyo, nagkakaisa po talaga sila dito sa kampo nitong tagapagtigil ng Blue Ribbon hearing. Diretso na po tayo. Para mabilis na po natin maintindihan mga kababayan. Lahat ng ginagawa, ang kalaban, ang paksyon ni Win Gatchalian, Soto, Lacson, lahat yan, Tulfo, lahat sila, lahat ang aksyon nila, kasama ng mga mainstream media, lahat po talaga, nagkakaisa sila, contribute sila lahat para patigilin itong investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Yan na po yun mga kababayan. Suma total na po ng lahat. At ang masaklap, kung iba, katulad itong IBP, kung private man ito,
Di ba? Kung private man ito ha, ang masaklap, kung public ito, public funds, pera ng bayan pa rin ang ginagamit ng mga ito para ano? Para pagtakpan ang mga ninakaw na pera ng bayan. Ganito po tayo ginigisa. Wala po itong iniwan doon sa napuna ko kay Ricto. Di ba? Si Ricto ay inatasan na ng Korte Suprema na isauli yung pera nang galing sa PhilHealth. Anong ginawa ni Ricto? Anong ginawa ni Ricto? Natatandaan nyo? Isinauli ba? Isinauli daw. Pero saan kinuha ang pera? Doon din sa 2026 budget. Kita nyo? So nasaan na yung pera na yun? Wala na. Ito yung masaklap. Yung ninakaw na nilang pera, ang pinagbayad tayong mga Pilipino, ito yung hindi naiintindihan ng mga Pilipino. Kasi pinangutang na naman ang budget ng 2026 GAA at ang 60 billion doon, binayad. So yung nakuha na nilang 60 billion, hindi na nila binalik. Nagnakaw uli sila. Pambayad doon sa kanilang ninakaw. Gets nyo mga kababayan? Ganito ang nangyayari ngayon sa Blue Ribbon. Itong Blue Ribbon, ito na sana ang magkakaroon ng ano sa atin. Matitiwasay ang mga Pilipino dahil mayroon pong magtatanggol sa pera ng taong bayan. Pero anong ginagawa nila? Palibhasa po, lahat halos sila nabanggit na dinilidibiran ng malita. Kaya lahat po sila nagsama-sama, mga kababayan. Iyan po yun. Si Matibag, MBI, si John Beck, DILG, lahat na lang, wala ka na makita, Ombudsman, DOJ, sige, magbanggit ka pa ng mga ano, lahat ng kanilang mga sinasabi, kakampi sila Lacson, sila Soto, lahat ng sinasabi nila, puro talaga pagpigil para hindi makarating. At kita nyo naman mga kababayan, bago matuloy ang nauna ng hearing ni Marcolita dito sa sa Blue Ribbon, anong nangyari, di ba? Katakot-takot na araw-araw hindi sila mapagkatulog, kudita. At ang una nga nilang ginawa nung Lunes, anong pitsa yung Lunes na yun? Nakalimutan ko ulit. Yung Lunes mga kababayan, anong ginawa nila? Di ba ang ginawa nila ay pinilit nila ang illegal na gawain. Yung magbukas ng quorum kahit 12 lang sila. Nasablay sila mga kababayan. Bakit? Kasi yung 12 na yun, kung matatandaan ninyo, si Soto, pang 12 siya doon sa majority. Nag-walk out yung 10. Kaya, nag-move itong si Soto ng adjourn. Kasi daw 12 lang sila. Pero, kung susundan mo yung kanilang pinagmamalaking Abilino versus Cuenco, ganun na ganun ang senaryo, mayroon na rin quorum noon, kaya't nagtuloy sila sa quorum kahit 12 na lang din sila doon. Kung ginawa ni Senator Alan noon, pinaaresto, pabalikin dyan sa Senado, o di kaya nagtuloy sila ng hearing, wala silang habol mga kababayan. Pasok pa rin sila doon sa Cuenco. Di ba? Pero dahil nga ito sa Senator Alan, naniniwala siya sa Constitution, nalabag ito dahil nga dapat 13, siguro yun ang naging on the spot na nasa loob ni Senator Alan dahil abogado Laging nakatingin niya sa Constitution di ba? Na kailangan hindi po yan aalis diyan. Di ba? Nag-ano na nga si Senator Marcolita, nag-point of order. Naalala niyo yung mga kababayan, nag-point of order na si Senator Marcolita. Sabi ni Senator Marcolita, point of order. Excuse me. Di ba yun na yung hudyat na ini-insist na Senator Marcolita, mayroon tayong quorum nag-umpisa tayong may quorum nag-walk out lang sila. At mayroon po kapangyarihan ng Senado para pabalikin sila or arestuhin sila kung ayaw nilang bumalik. Pilitin silang dumalo. Gets nyo mga kababayan? Pero, how ironic naman na itong 12 na ginamit ni Soto
na dahilan kung bakit hindi po pwede magkaroon ng quorum kasi 12 lang. Ito rin yung ginamit nila, nagkaroon sila ng quorum. Di ba nga mga kababayan? Anong tawag nyo rito? Double standard o inconsistent? Wala sa consistent, di ba? Hindi siya consistent. Hindi siya tumutugma. Lumalabas, pagka hindi papabor sa atin, walang quorum. Pero pag papabor sa atin, mag-quorum tayo. Tama ba yon? Tama ba yon? Yon ang sinasabi natin. Malamang yun din yung sinasabi ni General Salamat na nababahala na siya kasi dapat mula pa noon ang tinuturo sa amin, i-uphold natin ang konstitusyon. Di ba? By the way mga kababayan, by the way highway, as kanina pa pala ako nagdadaldal, wag isang oras na. Senator Marcolita, maraming salamat sa pakit yan, no? Nung kahapon, grabe, no, mga kababayan. Di ko akalain na makakamit up natin si Senator Marcolita. Courtesy po yan kay partner Buds, Badong Aratiles, na ano tayo, nasabit tayo. Grabe, ang husay po ni Senator Marcolita. Ang husay po talagang magpaliwanag. Talagang pasok na pasok lahat sa batas. Kahapon, hindi ako nakatutok ako ng gano'n, no, mga kaubayan, no? Ito yung picture namin, no? Pakita ko sa inyo, ha? Share ko lang sa inyo, hindi naman sa pagyayabang. Grabe naman kayo. Hindi naman sa pagyayabang, guys, ha? Ito yung picture namin, no? By the way, ito pala yung sa FB page ko, ha? Baka naman, supportahan nyo itong FB page. Baka pwede mo naman i-follow ninyo. VMR POV. Ayan, 316 pa lang ang followers. Ang cute, no? Dagdagan nyo naman ang followers, guys. 338. Ayan, dagdagan nyo, damihan nyo naman. Pabutin nyo naman ng 10,000 para madagdagan ang ating pangkabuhayan, showcase. Ayan. Ayan po, Senator Marcolita, katabi ko. KPL at sa partner Buds. Nasabit lang po tayo. Siyempre, partner natin. Galing po kami sa Birada. Diretso na kami kaagad. Diba? Buti na lang si partner Badong, hindi po maramot, no? Na si partner Buds lang talaga ang kamiting dito ni Senator Marcolita. Ngunit alam nyo naman, mga asungot, sama tayo, no? Ayan. Kaya maraming salamat sa iyo, Senator Marcolita, ha, sa tawag nito, pag ano mo sa amin. Sa bagay, sa totoo lang, walang-wala talaga. Si Badong talaga ang si Badong lang talaga ang kanyang invited dito. So talagang isinabit lang kami, lalo na ako dahil si KPL kasi kumpare ni Badong, no? Ako talaga wala talaga, as in kasama lang sa trabaho sa Birada. Yun lang talaga. Mabuti naman hindi maramot si partner Badong at isinama tayo, sinabit tayo. So ayan mga kaubayan, isa tayo sa mapalad na nakarinig sa mga wisdom ni Senator Marcolita. Maraming salamat sa iyo, Sen Marcolita, at talagang tuloy-tuloy lang ang ating ipinaglalaban. Ayan. Grabe mga kaubayan kung kayo nakapanood niyan. O ito, mayroon akong nakita ritong video mga kaubayan. Tingnan nyo nga ito. Ito na ba yan yung sinasabi natin? Mukhang sasama si BP Sara. Si BP Sara mau... Suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan! Utos ko sa inyo lang bilang Vice President! Yun ang gusto marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na! Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging ibang istorya ng bansa natin. BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa Dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta. Ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, hindi na kulong ng tatay mo, hindi na kaupo si Bangag. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Wala kaming ibang nakikita that the legitimate alternative leader that can bring unity sa pagkilos ng taong bayan at pagbubuo ng tamang direksyon sa pagbabago at reforma sa gobyerno is none other than the Vice President, Sara Duterte.
Ayan mga kababayan, wala po tayong nakikitang ibang magkakaroon ng reforma kundi si Vice President Inday Sara Duterte. So, tatanggapin kaya ni Vice President Sara Duterte itong panawagan ng taong bayan or kailangan mag-antay pa muna sapagkat hindi pa buo ang tamang panahon? Sa tingin niyo mga kababayan, napapanahon na kaya? Ano sa tingin ninyo? Kayo na po ang bahalang mag-comment. I-comment niyo po dyan sa baba. Mamaya po tayo mag-shoutout na lang mga kababayan sa sunod natin vlog. Okay? Maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye.